Sa hindi nakasubaybay sa ating channel, si Ezekiel ay nakausap na natin at na-interview. Si Ezekiel ay isang ampon at hindi kinilalang kapatid ng kanyang kinalakihang pamilya. At nang mamatay ang kanyang kinikilalang ina at ama, ay pinalaya siya sa kanilang bahay na tinitirahan. Kaya ngayon, si Ezekiel ay palaboy-laboy at sa lansangan nakatira. Mga kabalika, tara po at panuurin po natin muli ang kwento ng buhay ni Ezekiel dito po sa aking channel, Uragon Pinoy. Kaya Ezekiel, kamusta? Pero mabuti naman. Okay naman, sir. Ano ba to? Nakakaya sa inyo. Saan ka naglalagi? Sa Pundo. Sa Ay, dito sa Loton. Pero umuwi din ako. Sa labas lang kasi ako na. Ito po si Kuya Ezekiel ay... Ito po si Kuya Ezekiel ay... Nakausap ko na po ito noong nakaraan. Ito po yung napakabait na tao na memorize niya po yung... Memorize niya po yung dasal na... Ano ba yun? Holy Mary? Yung hindi. Our Father tsaka Hail Mary. Our Father, Ama namin, ay memorize ni Kuya Ezekiel. So ngayon po ay muli po kami nakita ni Kuya Ezekiel sa hindi po sinasadyang pagkakataon. Nakita ko po siya dito na dito po nakaupo siya po sa lugar na to. Yung mga mahal ko sa buhay, sir, hindi ko na sila, ang pinag-pray ko na lang sila, hindi ko na kailangan ng tulong nila. Ano kasi malaki na ako, yung sarili ko na lang ang inaano ko. Naisip mo? Oo. Di ba Kuya Ezekiel, ikaw yung... Ano kami ng Nazareno, yung kilala na kami, yung sa mga simbahan, yan na lang ako umaga. Kuya Ezekiel, meron tayo ditong para pag matutulog ka, Kuya Ezekiel. Pagkain ng baboy. Wala lang yun. Ha? Hindi, para maayos yung tulugan mo pag sa gabi. Hindi, kahit hindi maayos ang ano ko, okay lang ako. Okay lang ako kahit nakaupo lang. Ang mahalaga, wala kayo nagrabyado ng ibang tao, di ba, sir? Ang mahalaga, malinis ang konsensya mo kasi kung oras mo na kung talagang kukunin ka ng di ba, sir? Ang mahalaga, yung albawa, may pera si sir dyan. Wala, nakapulit na ako ng wallet. Sir, ito po yung wallet yun. Hindi lang sa pagka naka-CCTV naman, tsaka mas nakakakita sa atin. At tsaka kung talagang tao lang naman tayo, bibigyan ka ng pagkakataon. No, di ba? Ganon. Kasi wala naman sikretong hindi nabubunyag. Kahit naman ang pinakamasamang tao, pwedeng magbago. Kaya talagang tunay na nagbago. Tama. Hindi ka gagawa ng Kung magbabago ka tapos makita ng tao lang. Mararamdaman naman yan ang kapwa mo. Kaya Ezekiel, bakit binibigyan kita nito? Ayaw mong kunin, mas gusto mong ibigay sa iba. Bakit? Kasi sir, hindi na ako naghahanap pa ng malaki kasi isa pa, wala pa akong bahay, di ba? Mawawala lang yan, matututun. Parang inaakit ko na yung kapwa kong magnakaw, gumawa ng masama. Hindi, siyempre, pagkatapos mong gamitin, iligpit mo para at least sa gabi, pag matutulog ka, maayos yung higaan mo. Tama ka rin dyan, kaya lang ihabilin ko na lang kayo sa hotel. Oo, ilalagay mo sa plastic pagkatapos mo gamitin. Kasi next year na, naawa na rin sila sa akin. Sabi, George, magtinda ka na lang, naawa kami. Mamayad ka na, di ba? Baka lalo ka makasakit. Sabi ko, hindi, ito lang to, parang ini-enjoy ko lang kasi masaya na rin ako dito. Gawa ng para experience, na para maano ko na kung ano yung klase mga tao, mga homeless, gano'n. Para hindi na ako yung manghuhula. Nanguhula ka ba? Hindi, yung manghuhula kung anong klaseng tao. Yung inggit, hindi nawawala, hindi nawawala. Kaya gagawin kanila ng mga sama. Kaya iba yung may tenga lupa, may pakpakaban.
Ang inggit hindi nawawala. Kasi gaganyanin ka nila yung, bakit na ako lang, ganun. Kasi hindi nila, ano yung, ang isip nila, sarado. Sarado isip nila yung sa ba, doon kina father, yung kina sister, kina pastor. Hindi naman hindi kayo na yung kailangan, yung kanilang kaluluwa, hindi nila pinakakain, yung kanilang katawan lang, yung ayon sa paniniwala nila. Kasi gawa ng yung hindi sila, yung tinuturuan sila ng mabuti, na imbis na gumawa sila ng mabuti, puro kasamaan. Yung inggit sa kapwa, yung pagbabanta, kasinungalingan, ganun na nangyayari Yung meron silang sa kapwa nila, imbis na kahit walang ginagawang masama. Panghusga. Oo, yun, ang mahalaga niya, mabuti. Bali sana ko, ang panghusga nila, mabuti, hindi. Talagang gagawang kanila ng masama. Kung hindi ko lang nire-remind yung God, hindi na ako nagpipit. Siguro, minsan naisip ko talaga, kung talagang qualified ka, katulad ng sinabi ng mga teacher, kung talagang qualified ka, tutulungan ka ng nasa itaas. Siguro yung mga, kapag hindi mo pa oras, kasi sinabi ko na, sana gatuloy nyo na, kaya lang hindi mo pwede gutusan ng God, sasabihin ko gusto na gano'n. Ang gadang mag-decision na, final. Kasi di ba katulad sa sinabi ko sa inyo, marami na akong naalalaman na yung mga bagay-bagay na yan, para sa akin, hindi nang ako nakipupunta, gawa na baka makasama ko, na hindi kay God yan. Yan ang hindi yung promises ni God, promises yan ng ibig. Oo. Kaya nga sasabihin, kaya minsan may marami din nagagalit sa akin, kahit yung mga preacher, yung mga pastor, mga pare, ang dami din nagagalit sa akin. Bakit? Kasi nga yung ang inaano ko, kasi sabi, alam nyo malaking pala na, tanyo parang tinotolerate nyo lang sila. Tingnan nyo mula noon hanggang ngayon, bakit ganyan pa rin ang attitude nila? Wala ba kayong nakikita? Parang gusto nyo pang sabihin na gumawa ko ng masama sa kapwa ko. Bakit hindi nyo nakikita bakit ganun pa rin sila nararamdaman ko? Kung hindi lang ako nag-iingat, siyempre nasa naman ang pagkatao, kung gaganyan ka, ambang ka. Pero pag sa kanila ginawa, kaya pala sila nag-aaway-away. Bangas-bangas ang nila, kulang na lang magpatayan sila. O tapos sasabihin ni sister, nagsisinungaling daw ako. Nangungisal ako. Sabi ni sister, sabi niya, nag-aano daw ako na... Kaya napipilitan lang ako, sabi ko, hindi naman ako pwede mangumpisal Tsaka dapat respeto sa kapwa. Kaya lang sabi ko, sige na nga, umpisal na nga ako. Hindi naman lahat ng pagsisinungaling ay masama. Ano na yan Tsaka binibigay nila. O tinuwag, tama rin ba yun? Tsaka marami ako naganang pala. Kung talagang kay diba, nagbibigay nga sila. Pero mo kung ikaw ang kinatawan ng Diyos, yan ang sinasabi nila. Bakit ganun ang binibigay nila, diba? Yung expired na, masisira na, may inaamag na, inaano na. Kaya pala sinasabi ko, inaamag yan, pinapapanish yan, na minsan lahat ng sinasabi ko, minsan yung nararanasan ko ngayon, like, parang yun. Ito po si Kuya Ezekiel, nakausap na po natin to noon. Ito po si Kuya Ezekiel, yung napakabait na tao na memorize niya yung mga dasal. So yun po, ito po si Kuya Ezekiel. Muli po kami nagkita. Kuya Ezekiel, hindi nyo nakakasama sa isang bubong? Oo. Nakakita nila naman ako dito sa public place. Oo. Hindi naman sa, dapat nakikinabawis ka mo lang isang tao. Kapag nakakasama mo na sa isang, masalbahay ka pala. Oo. Tsaka matagal na. Oo. Muli po, ito po si Uragon Tinoy. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating Facebook page at YouTube. Nawa po ay mas lumawak pa po ang ating channel para po mas marami pa po tayong matulungan. Ingat po kayo palagi mga kabalikat. God bless po.